Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, gusto ko pong share sa inyo ang bagong additional na namang protocol sa pagpasok po sa Japan na sisimulan po nila sa darating na June this year 2025. Meron po mga naglabas ang news tungkol po dito kung kaya't siniyasat ko pong mabuti ang detalye about this para po ma-share ko po sa inyo sa video nito at malaki pong pagbabago ito sa pag-apply po ng visa upang makapasok po kayo sa Japan. Actually, ang usapin na ito ay kanila pong isinagawa 5 years ago na, subalit na-delay ito ng konti dahil po na-delay yung implementation dahil po sa nangyaring COVID pandemic at ginawa pong Olympic Games. Pero natapos na din ang pag-aaral nila tungkol dito at isasagawa na nga po ang implementation this year 2025. Marami po ang maapektuhan nito, lalo na yung mga OFW na papasok sa Japan na ang main purpose is to work nga po. So para po sa detalye ng bagong mga additional protocol na ito, panoorin nyo po ang video until the end. Number 1 na dapat nyo munang malaman ay ang official name sa bagong protocol na ito. So tinatawag po nila itong Nyukukumai Kekkakos screening po. Yan po ang tawag nila sa Nihongo. Ito po yung kanji character niya at sa English naman po tinatawag nila itong JPETS or Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening. So tandaan nyo po ang official name na ito para po maging aware po kayo kapag naitanong po nila sa inyo ito. Ang Japan Ministry of Health ay naglabas na din po ng official guidelines tungkol dito at maaari nyo pong makita sa kanilang official website. So kung nakakaintindi po kayo ng Nihongo, nakakabasa po, you can search it sa Google at check po ninyo sa official website nila para po sa more details ito. Okay? So, bakit nga ba kinakailangan gawin ito ng Japan government? So, actually, ayon po sa mga nakuha kong information, ang pinaka-background po nila kung bakit nila gusto itong gawin ay dahil po sa pagdami ng mga nagkakaroon po ng tuberculosis or TB dito po sa Japan. So, yearly, umaabot po sa more than 10,000 katao nagkakaroon nito at umaabot sa more than 1,500 katao daw po ang namamatay. So sa ngayon, meron silang naitatalang 10,096 katao na merong sakit po na tuberculosis at dito po sa Japan yan, nationwide overall po. At nasa 16% po nito ay mga gaikokujin or foreigner po. Kadalasan ang mga ito ay nalalamang meron silang TB or tuberculosis after staying here in Japan ng more than 3 months. So, ang symptom daw kasi ng tuberculosis ay hindi agad makikita o lumalabas po. Malalaman mo lang na meron ka nito makalipas ang mahigit 2 years. So, kung di ka magpapacheck up, ito ang dahilan nga po kung bakit yung mga foreigner na pumapasok dito ay huli na nilang nalalaman na infected na po sila ng tuberculosis. Okay? So, ayon sa data na naitala po nila, ang mga foreigner na nagkakaroon po ng TB ay mga galing po sa Asian country. Ito ang pagbabasihan po nila kung ano-anong country lamang ang magiging affected sa bagong additional protocol ito. So, ayon din sa data nila, ang top 6 countries ay ang Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Nepal, Myanmar at China. At base din po sa data nila, ang Pilipinas po ang nanguna sa dami po ng merong tuberculosis dito po sa Japan ng mga foreigner. So before, nakasama na din ako sa mga volunteer work related sa mga kababayan nating merong TB po. Isa ako sa mga translator na kumausap po sa kanila for the follow-up check-up or screening po ng health status nila while in medication. So marami din ako nakita mga kababayan natin na meron nga pong TB at under medication at meron mga nasa malalang condition po talaga. So this is truly a serious matter po at malaking problema po yan dito sa Japan, kaya gumawa po sila ng hakbang ang Japan government po para doon na lalong dumami pa ang mga nagkakaroon ng tuberculosis dito po sa kanilang bansa.
So, ayon po sa policy na inilabas nila, ang naapektuhan lamang nito ay ang mga pasok dito sa Japan at mag-stay ng mahabang period ng more than 90 days. So, meaning yung mga tourist at family visit visa na madalas ay 90 days below lang ang visa na natatanggap ay hindi po makakasama sa bagong additional protocol ito. So, no need na po para sa kanila na magpasa po ng medical certification na related po sa tuberculosis checkup. Kaya lang, para po sa mga OFW na working visa, SSSW visa at trainee visa holder po, sila po yung number 1 na maapektuhan nito. Kasama na din po ang yung mga student visa at mga residency visa related po. Okay? So again, just remember po, depende sa stay period po ninyo dito sa Japan, maaaring kakailanganin po ninyo ang medical certification na nagpapatunay na hindi kayo infected sa tuberculosis po. Okay? So, kailan naman po ito magbabago? So, kailan siya mag-umpisa po? No? Ayon din po sa policy po nila, ang Philippines po at Nepal ay nakaready na daw po para sa implementation nito. Kaya umpisa nila ito sa darating na June 23, yung implementation. So, ang actual medical examination ay pwede namang umpisahan by March 24, no? So, almost 3 months yung pagitan. Ito ay para siguro sa mga yung SSW, mga OFW na kababayan natin, mga SSW visa holder, training visa holder at working visa holder po. Sa Vietnam naman, ang start naman ay sa September 1 po at yung other 3 countries na China, Myanmar at Indonesia ay wala pang exact date na napagpasya po. Okay? So tulad po ng nasabi ko po kanina, actually na-delay po ang start ng implementation nito dahil sa epekto nga po ng COVID pandemic at ginawang Olympic Games last time. Pero this year, tuloy-tuloy na daw po ito kaya sana maging aware po kayo sa bagong additional protocol ito kapag kayo po ay mag-a-apply ng visa para makapasok po dito sa Japan. Okay? So, sa ngayon, ano ang pwede nyo pong gawin? So, ngayon, alam nyo na po ang pinaka-outline ng bagong protocol nito. Ano po ang pwede nyo gawin sa ngayon? Okay? So, una, maghintay po kayo sa ilalabas siguro ng announcement, official announcement ng Japanese Embassy sa Pilipinas tungkol sa detalye ng bagong protocol nito na maaring ilagay po nila sa kanilang official website po. Then, the second, so, maaari bang makasama yung mga returnee na nagstay po na matagal sa Pilipinas? So, itong topic na to, wala pa pong nakakaalam, no? So, wait po natin kung ano magiging information na ilalabas nga po ng Philippine Embassy sa Pilipinas kung pati yung mga returnee na dati ng resident dito sa Japan na umuwi ng Pilipinas at tumagal ng ilang buwan o taon ay dapat bang magpasa na rin ng tuberculosis certification kapag babalik sila sa Japan po. Then, the third one, mayroon bang accredited clinic or hospital na pipiliin lamang ang Japanese Embassy for the tuberculosis medical examination. So, para po siguro maiwasan yung mga fake document, I think meron silang mga ibibigay na mga list ng mga clinic or hospital na kung saan pwede kayong accredited po nila yon at doon kayo pwede magpa-check up kung infected nga ba kayo ng tuberculosis o hindi. Then, para naman po sa charge, magkano yung magiging charge nito para makakuha ng medical check-up certificate nito. So, I think, depende na po yan sa magiging service charge ng clinic or hospital. At yung expenses na yon I think, personally yung babayaran yan. So, wala pong babayaran siguro ito yung Japanese Embassy or anumang sangay or agency ng government po natin. So, magiging, I think, in my own opinion, magiging personal expenses nyo po yan. Then the next one, meron bang ilalagay silang validity period para sa certificate na ito? I think meron din po ito, no? So, hintayin na lang na po natin kung ano yung magiging official na guidelines nila regarding this. Kung ilang period yung magiging validity ng certificate na nakuha natin, kung 3 months ba, 6 months, or 1 year. Then the last one, so ipapasa ba ito sa pag-apply pa lang ng visa o pagpasok na mismo ng Japan? So in my opinion, I think sa policy ata nila, so kasama nyo itong yung certificate ng tuberculosis examination kung infected kayo o hindi, ay ipapasa nyo at the time na mag-apply kayo ng visa. So kapag wala yon, I think hindi kayo nila i-approve. So it is a very mandatory requirements na siguro simula sa June 23 po. Okay?
So that's it po. I hope nagkaroon na kayo ng kahit konting information or background about this new additional protocol na JEPETS or Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening na umpisan na nga po sa darating na June. This year po yan. So I will create a video again, separate video regarding this topic kapag meron na pong nilabas na more details and information ang Japanese Embassy natin sa Pilipinas. So subscribe po kayo sa channel na ito para po ma-notify kayo kapag nag-upload po kami ng bagong video. So please share this video po sa mga kakilala nyo dito sa Japan, sa mga kaibigan at pamilya nyo para po maging aware din po sila sa bagong additional protocol na ito. Again, maraming po salamat sa inyong pakikinig.